Shaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah sa mga sandaling ito ay ating ipagpapatuloy ang hadith na tungkol sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ito ay naiulat at naisulat sa kitab na Arba'in an-Nawawi. Natapos na natin yung panglimang hadith. Subhanallah, parang kahapon lang, ha? Natapos natin yung una, dalawa, tatlo, apat, lima. Ngayon, papunta na tayo sa pang-anim na hadith na naiulat sa kitab ni Imam Nawawi. May kaugnayan ito, mga kapatid, of course, sa ating pamumuhay dito sa mundo at ganun din sa gaano kahalaga ang ating puso. Sa mga naunang hadith na nakuha natin, dalawa, tatlo, apat, naalala nyo yun? Parang halos karamihan doon ay may kaugnay sa puso. Bakit kaya, Abdurrahman? Ano ba ang nasa puso mo, bro? Bismillah. Masarap ngayon ang kape ninyo. Inshallah. Bro, 3-in-1 ito? Coffee mate lang. At saka yung coffee na... Anong pangalan ng coffee, Ayman? Ha? Nislin. Oh, Nislin. Di ba sa mga Yahud yun? Sa Yahudi? Wala na tayong magawa ngayon. Napapalibutan na tayo ng kahit saan lugar. Yahudi na lang. Okay, mga kapatid. Alhamdulillah. Tayo ngayon ay dadako sa hadith na pang-anim. Ano nga ba ang tungkol dito sa hadith na ito? Ano ang aral nito at ano ang maibibigay niya sa ating buhay at ano ang malalaman natin tungkol dito? Sa hadith na naiulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ito sa mga baguhan na nandirito. Mga kapatid, hindi kumpleto na lubusang maiintindihan natin ang Quran pag hindi tayo nagkaroon ng sapat na kaalaman patungkol sa hadith ni Propeta. Ganun lang yun. Ibig sabihin, lubusan na maiintindihan natin ang Quran kung ang ating mga salita, ang salita ni Propeta Muhammad ay uunawain natin, aalamin natin, pag-aaralan natin. Dahil sa pamamagitan nun, maiintindihan natin ng lubusan ang Quran. In other words, you cannot fully understand what is in the Quran without knowing the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. This is how really important the hadith of the Prophet. And it is not enough to believe in the oneness of Allah without believing the teachings of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi yan dapat maghiwalay. Hindi rin pwede na nagbabase ka lang sa Quran at iniiwanan mo ang hadith. Ang hadith, pagiging kufr, ang sinumang iwanan niya at hindi maniwala sa hadith ng mga salita, payo, gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, sa totoo lang, sana, hindi ko alam itong si Mitan na ito, ginagawa niya dito sa cellphone na, sa pagla-live na, binubura talaga. Ang daming mga video natin na nabubura, bro. Nasayang yung mga the stories of the prophets. Kung may oras lang ako, gusto ko yung i-upload uli. Hanapin ko na lang sa YouTube. Pero dito sa Facebook, nawawala. Yun, nawawala talaga dito sa Facebook. So, mga kapatid, alhamdulillah, mapalad tayo dahil nandito na naman tayo sa pagtitipo ng kung saan ang ating kaalaman ay nadadagdagan at ganun din ang ating kaalaman at ganun din tayo ay napapabilang sa mga taong binibigyan ng pagpapala ng ating tagapaglikha dahil sa pagpupulong ng kaalaman at kapatiran na itong lugar ang siyang pinakamalugod sa ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang hadith na ito?
Hadith na nabanggit ni Nu'man ibn Bashir, isang sahabi, at ito ay naiulat ni Bukhari at Muslim. Naisulat at ito kinumpile at ipinaliwanag at binuo ni Imam Nawawi. An Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhu qal, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kathirun minan nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a lidini wa irdihi wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram karra'i yar'a hawla al-hima yushaku ay yarta'a fihi ala wa inna li kulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimu ala wa inna fi kulli jasadin mudghah idza salahat salahal jasada kullu wa idza fasadat fasadal jasada kullu ala wa hiya al-qalb. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, katotohanan, ang mga halal na mga pinapahintulutan na gawin, kainin, isakilos, isabuhay ng isang Muslim, ito ay mapayag na lantaran na alam na ng karamihan. Ganun maliwanag. Ganun din ang sinasabing mga haram na ipinagbabawal. Alam din ito, napabatid natin, naririnig natin sa Quran at ganun din sa hadith ni Propeta Muhammad at sa pagpapaliwanag din ng mga pantas. Ngunit sa pagitan ng kapahintulutan na pwedeng gawin at sa mga bagay na ipinagbabawal, ay may mga bagay na ito ay syubuhat. Ano nga ba ang syubuhat sa wikang Tagalog? Kaduda-duda, pag-aalinlangan, hindi maliwanag, dili klaro. Why klaro? Naglibog ka kung tinuod man yun. Maglibog ka na. Hindi naman maunang maglibog. Ang malibog ko, ibig sabihin naguguluhan ka. O yun, tama. Naguguluhan ka, parang curious ka. Okay. Sa English, meron kang mga curiosity. Di ba? Hindi mo alam. Tama ba ito na ito ay halal? Tama ba ito ay haram? Pero wallahi, nakakamangha ang isang buhay ng isang Muslim na kahit saan siya maparoon, ano ang gawin niya, nasasabi niya na, ano ba ito, baka ito haram. Nakakamangha bro, yung mga Muslim na ganun. Lalo na minsan sa mga bagong pasok sa Islam, sa balik Islam. Kasi dati alam niya yun haram, tapos sabi niya parang nagdududa ako dito, ito yata haram. Kakain pa siya, tapos minsan pati yung may sister ako, lahat mahilig kumain yun. Bago kakainin, titignan niya muna, babasahin niya yung ingredients. Pag nakita siya doon na may mga sodium na mg, may mga ganyan-ganyan, may murado niya, sabi niya haram. Sabi ko, bakit may nakasulat na halal, fortified halal? Sabi niya, certified halal. Sabi niya, hindi, haram pa rin yan. Kasi ito, nakita daw niya. So sabi ko, sana all. Sana ganun tayo na sa pagkain, very aware tayo na kinakain natin na maingat tayo. Pero bakit sa gawain, bakit sa kilos, bakit sa pananalita, hindi tayo ganun. Di ba? So ito, pampukaw lang ito, bro. Pang-vibes lang, Abdurrahman. Totoo yan. Para ito sa atin lahat, bro. Alam natin yan. Kaya itong hadith na ito na siyang magbibigay sa atin ng aral, pamukaw patungkol dito sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bainahuma umurun mustabihat, which is correct. Dahil ang sinabi ni Propeta Muhammad, wa kathiru minan nas la ya'lamuna. At karamihan sa mga tao ay hindi nila halal, hindi nila alam. Hindi nila batid ang tungkol dito sa pagitan ng halal at saka haram na may mga bagay na may mga pag-aalinlangan, may mga pagdududa, walang matibay na basihan na masasabi mo na ganito, ganyan, hanggat may malalim na pag-aaral. Kaya yung iba na lang, sige lang, gagawan na lang niya ng kahit ano.
Pero dito sa hadith na ito, anong sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Karra'i yar'a hawlal hima. Yushaka ay yarta'a fi. Katulad dito ng isang tao o isang nandoon siya sa mayroon siyang inaalagaan, tupa o doon sa mayroon siyang binabantayan na isang asyenda na ginagampanan niya ang kanyang obligasyon. At alam niya ang mga bagay na hindi niya dapat gawin. So, ibig sabihin, alam niya kung ano yung bawal. Alam niya kung anong oras ng duty niya. Alam niya na dito ka lang sa area na ito. Huwag ka pumunta sa area na doon. Huwag kang epal. Huwag kang pakialamero. Huwag mong tignan. Huwag mong pakinggan. Nagkakagulo ang mundo kasi pinapasukan ng iba yung hindi niya linya. Di ba? Pinapasukan niya yung hindi niya trabaho. Bro, kung ikaw may trabaho ka, napaka-focus ka sa trabaho mo. Alam mo tama at correct ang ginagawa mo. Tapos darating yung hindi mo kalahin na epal. Isawiin ka. Ang tama, Filipini, sagir mo. Oh, anong sasabihin mo? Wallahi bro, maski anong pasensya mo. Sabi mo, wallahi, kung hindi lang ako natatakot na makulong ako. Kung doon ka lang sa amin, yan, sa mga marano na ganyan, sika bugi siya yung damina. Kung doon ka sa lugar namin, makikita mo. Astaghfirullah. So, bro, itong punto rito, ang punto, yung tama yung hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, min husnil islami al-mar'u tarkuhu ma la ya'ni. What a beautiful hadith of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. One of the good traits and teachings of Islam is that a person does not interfere with any affair does not benefit him. Yung bagay na hindi pakikialaman mo, wala kang madudulot na mabuti, wala kang benepisyo, tapos, ang kapalit nun, magkikikaaway mo yung tao. Kasi pinapakialam mo. Isipin mo, nag-uusap tayo, halimbawa, kami ni Adam. Nag-uusap kami. Sekreto, kasi may mga bagay na, sekreto lang minsan eh. Normal yan. Tapos, darating itong si panahon. Gigilid, sabi niya, kasama naman sa usapan ninyo. Isyada. Bigla-bigla, sandali lang bro. Importante itong pinag-usapan namin kasi pinagsasabihan ko to si Brother Adam na, bro, isipin mo mabuti. Pag nagduwaya ka, 2 beses, 3 beses ka mag-isip. Sister, para magpapanatag ang loob mo ngayon. Nakikinig ka, nandito si kapatid natin na si Adam. In-advise natin yan. So, di ba bro, yun ang punto doon. Ibig sabihin, huwag pa dalos-dalos ng desisyon. Ang tao kasi minsan, kailangan natin ng advice. Anong tumatawag? Agad-agad, bro. Ibig sabihin, ang tao ad-dinu nasiha. Ang relihiyong Islam ay relihiyon na may kailangan may patnubay at may pagpapayuhan. So, yun ang punto doon na hindi natin dapat pasukan ang mga bagay na alam natin na hindi natin ito linya, hindi natin ito papakinabangan, datapot ito ay magkakaroon lang ng gulo o epekto sa pamumuhay ng kahit sino o sa buhay ng iba. Napakasarap bro. Unahin mo muna sarili mo, kapatid na Ibrahim Biao. Papakinggan mo yun, titignan mo yun, unahin mo muna sarili mo. Ano kaya ako? Kung ako kaya, ganun siya. So, yun yung sinasabing rectifying ourselves, to examine ourselves, and to correct ourselves. Before you correct someone, look at first yourself. How do you correct? Diba bro? Katulad din halimbawa sa gobyerno. Napakaganda. Hindi siya hadith, pero tama yung sinabi minsan ni si John F. Kennedy na nasabi daw niya na do not ask the government what can the government can do for you. But ask yourself what you can do to the government. Wallahi, kung titignan mo, very Islamic yan bro. Huwag tayong pabigat sa gobyerno. Huwag tayong pabigat sa kahit sino. Kung kaya mo gawin ang isang bagay na hindi tutulong ang isang tao, bakit hindi mo gawin? Bakit yung simpleng bagay na kaya mong gawin, tapos mo sa iba? Ganun din sa kahit sino, sa pamilya, sa asawa, minsan sa buhay ng mga asawa, minsan maski yung kaya mong gawin, lagi mo inaano mo sa misis mo, tapos hindi mo alam, dami ng iniisip niya, dami ng trabaho niya sa bahay, sa anak, sa pamilya, sa mga... Tapos sumisingit ka pa na nagduduwaya, na-stress na yung babae. Wallahi bro. So, ang punto is dapat alamin mo muna anong sarili mo. Kasi yun yung Islam. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumutulong kaya siya sa gawaing bahay. Di ba?
Tumutulong siya sa gawaing bahay. At yun ang Islam. Alhamdulillah. So ang hadith na ito, sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na ang isang nagbabantay, alam niya yung limitado niya, alam niya kung anong saan lang siya, ano yung dapat at saka hindi. At ganun din ang lahat ng mga nabigyan ng kapangyarihan o ang mga muluk na mayroon silang mga ipinag-uutos at mayroon din silang ipinagbabawal. O, di ba, bro? Dito sa gobyerno, si Malik Salman, anong pinagbabawal niya? Sige nga, lubarga ka dyan ng beating the red light. Bawal yun. Gawin mo, sige, 3,000. Bayad agad. Within sa day na yun, mamayang hapon, gabi, meron ka ng penalty na 3,000. La hawla wala quwwata illa billah. Ako, 115 lang naman ang inaabot ko minsan. 250. Minsan naging 315. Oh. Masakit sa bulsa. Pero, bakit ganun ang tao na minsan paulit-ulit pa rin? Ayman. Ha? Tumatawa ka. Malalim ang tawa mo, bro. Ha? May ibig sabihin ng tawa mo na yan. Ha? Oh, hindi ako nag-isa. Okay. Good. So, mga kapatid, ang punto dito sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya, ganun din ang mga hari na mayroon silang ipinagbabawal. At ganun din ang ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, la matala lahu, na hindi ipinaghahambing ang ating tagapaglikha. Ang Allah, mayroon din siyang ipinag-uutos at may mga ipinagbabawal. Ngayon, biglang idinugtong ang salita na sabi ni Propeta, ala wa inna fi kulli jasadin mudghah. Idza salahat, salahal jasad kullu. Wa idza fasadat, fasadal jasad kullu. At hindi niyo babatid na ang lahat ng katawan ay may namumuong dugo na mudghah. Na ito ang sabi ng mga pantas, ito ang puso. At ang pusong ito, sabi ni Propeta, pag ito ay naging busilak, naging matotoo, puro na puso, walang bahid, walang pagdududa, walang sakit. Ibig sabihin, makatotohanan na puso, totoong puso. Anong totoong puso? Bakit, Ustad? Meron bang peking puso? Kung ano, tanong ko, kasi pag may totoo, may hindi totoo. Ganun lang naman yun, di ba? Kung may totoo, mayroong hindi totoo. Tama? Ginto yan, pre. Bakit? Ibibigay ko sa misis ko. Ginto na yan, puro totoo. Oo, totoo yan. Halika, punta tayo dun sa Garcia, sa may ermita. Mayroong murahin doon. Lalagyan lang nila ng kalamansi. Parang totoong gold. So, may puro na totoong gold at meron din peke. Ganun din, bro. Meron din palang peke ang puso. Astaghfirullah. Waliya'udhu billah. Paano yun? Totoo. Dito sa hadith na ito, magpapatunay. Meron kang ang puso, pero walang kabuluhan dito sa buhay mo. Anong sinabi ni Propeta? Sallallahu alaihi wasallam. Ang pusong ito na napapaloob sa katawan ng isang tao, pag ito ay naging makatotohanan, totoo siya, dalisay siya, walang bahid, walang sakit, nangangahulugan na lahat ng gawain mabuti sa nagmamay-ari sa pusong ito, ang lahat ng kanyang gawain ay pasado. Ibig sabihin, tanggap ng Allah. Ibig sabihin, totoong puso. Hindi mapagkunwari. Hindi mapag-imbot, hindi plastic, hindi riya, hindi shirk. Dahil sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sa araw ng paghukom na yaon, na hindi makakapagbigay ng benepisyo sa kanila ang kanilang mga yaman at mga anak o pamilya o anumang makakatulong sa kanila, maliban kung sino ang darating na may mga totoong busilak at totoo ang kanilang mga puso. Ngayon, bro, itanong mo sa sarili mo, totoo ba ang puso ko o hindi? Alam mo yan.
Alam nyo, hindi. Sino sa inyo ang hindi niya alam ang kanyang puso? Itaas ang kamay. Walang nagtataas. Ibig sabihin, alam nila ang puso nila. Muhammad, alam mo ang puso mo, di ba? Alam mo kung totoo ka o hindi. Tama? Okay, very good. Lahat yan. Alam natin yan. Kung mapagkunwari tayo, mapag-imbot, kung anong nilalaman, alam mo ang nilalaman ng puso mo, bro? Ang aking damdamin ko isang tao at aking kapatid. Masya Allah. So, alam natin yan. So, dito sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sinabi niya, ganun din ang pusong ito na kung siya ay puso na may bahid, may sakit at hindi totoo, hindi puro, na hindi para sa Allah, ganun din ang kanyang mga gawain ay hindi katanggap-tanggap. Fasadal jasada kullu. Fasad, ibig sabihin ng fasad, walang saysay. Sira. Hindi tanggap. Ustad, hindi tanggap? Nagdarasal ako? Sige, dagdagan mo pa. Nag-ayuno ka, di ba? Oo. Nagsadaka ka pa? Oo. Nakikipagkapatiran ka pa? Oo. Nag-hajj ka pa? Kailan? Last year. Ngayon pa nga mag-hajj ka pa eh. Di ba? Gusto mo rin mag-hajj? Sige, dagdagan mo pa. Ano pa? Sadaka lahat. Ibig sabihin, hindi tanggap. Tanging ang Allah ang nakakaalam kung hindi tanggap at ikaw mismo sa sarili mo. Dahil ang totoo na gustong ipabatid ng hadith na ito ay dapat nating ilimpyo ang ating puso, mga kapatid. Dahil may bahid ang ating mga puso. May sakit ang ating mga puso. Lahat tayo niyan, meron. Ewan ko lang sa inyo, may magtataas sa inyo na walang sakit sa puso. Taas ang kamay. Muhammad, huwag mo na dyan anuin si Ayman Pogi. Ha? Ha? Nag-move on na yan. Nakaraan na yun. Yung mga hugot mo, Muhammad, huwag mo yan anuin dito. Practicality ang Islam ang ating pinag-uusapan. Okay, so ano ang paliwanag ng mga pantas tungkol sa hadith na ito? Bakit doon sa una na ang sinabi ni Propeta sallallahu alaihi wasallam ay may ipinagbabawal at alam nito ng bawat isa ano yung bawal, ano yung hindi, ano yung pwede, at alam ng isang tao ano ang bawal, ganun din sa pag-uutos ng Allah sa atin. Alam natin, lantaran, narinig natin ano ang halal, ano ang haram. Biglang pumasok si puso. Na sinabi ni Propeta na, hindi ba ang bawat isa ay may namumuong dugo na puso sa katawan? Ano ang ugnayan ng puso doon sa mga, doon sa nakaraan, yung sa hadith na yun? Parang kumbaga sasabihin mo, parang something strange or out of the blue. Nang pinag-uusapan halal at saka haram, tapos biglang pumasok si puso. Sige nga bro, umipek na ba ang kape ninyo? Ismail Okmer. Uminom ka ng kape, parang natutulala ka ngayon, Ismail. Una, nag-iisip yan. Alam ko yan si Ismail. Pag nakatulala yan, nag-iisip yan. Iniisip niya ngayon ng isasagot niya na biglang pumasok si puso doon sa mga usapin sa halal at saka haram. O, di ba? Bro, bismillah. Nung tinanong din sa amin yan ng sheikh. Tapos, natulala din kami. Sabi, nga no, bakit parang biglang pumasok yun? Pero mashallah, hada majlis at talibul ilm, ang daming mga nagsisagutan. Sheikh, ganito yan kasi ganito yan. Sige nga, hahamunin ko kayo. Ano ang inyong sagot? Kasi mayroong ano? Kasi mayroong pusong sinungaling. Sinungaling mong puso ni Aga Mulak at saka si Vilma Santos. Napanood ko yata yun sa teleserye sa TV. Hindi ako talaga mahilig manood, pero hindi ko alam. Minsan, yung nanay ko nanonood kasi mga Vilma Santos. So, bata pa tayo noon. High school pa ako noon yata, hindi, kaya college na. So, paano mo masasabi, kapatid, na sinungaling mong puso? Kapatid na Ismail. Bro, meron totoong sinungaling mong puso? Meron? Hindi.
Hindi, reality. Gusto ko tanungin kayo. Huwag na tayo pumunta doon sa pelikula ni Vilma Santos. Let us move on. Pelikula yun eh. Scripted yun eh. Isinulat ng direktor, ito kayo ang gagawin nyo. Magplastikan kayo dyan na anong sasabihin ninyo. Pero ang ngayon, pinag-usapan natin, one-on-one. Tayo ngayon. Lalaki sa lalaki ngayon. Ikaw, kapatid, Abdurrahman, naun sa di ka Abdurrahman karon bay. Unsa imong gikaon ron karon ha? Nagkaon ka sa kuan? Sa bulad? Oh, sige. Ano yung tanong ko ngayon? O ano, yun palang tanong. Anong tanong ko ngayon? Anong tanong ko? Para malaman ko kung totoong nakikinig ka. Ano ang tanong ko? Bakit yung puso ay pumasok sa haram at halal? Mashallah. Focus. Good. Very good. Takbir! Bakit daw ang halal haram ay pumasok agad ang puso? Na parang malayo ang ugnayan niya doon sa hadith na yun eh. Kasi kung titignan mo, yung hadith na una, pwedeng isang hadith lang yun eh. Yung pangalawang hadith, pwedeng isang hadith lang. Pero bakit sa isang hadith, pinagsama na halos magkasunod talaga? So ano ang ugnayan niya doon sa halal at saka haram na pumasok si puso? Ang puso kasi ay pwede maging haram. Kasi una, pwede maging sina. Kasi tukso pagmamahal sa isang wali, kakaroon ng girlfriend. Dahil sa tukso ng puso ng pagmamahal, magiging haram. Kanyang pusa. May pagkakain siya, meron siyang asawa, pero may kabit siya. May pinagdadaanan ng kapatid natin na ito. Okay lang, kasi hindi kayo nakikita dito sa live. Hindi nila kayo alam. Free kayo na magsalita. Wag lang ako pala magbanggit ng pangalan. Sige, bro na lang, bro. Sige, hamunan tayo. Pero may punto yung sinabi ng kapatid natin. Oo. Kasi yung natabas na. So may connection. May connection pa rin yun, correct? Sige, ilapit pa natin. Paano natin ilalapit doon sa unang hadith, doon sa pumasok si puso? Ang pusong ito, mga kapatid, kung bakit napakahalaga ay dahil dito nakasalalay ang ating mga gawaing pagsamba. Hindi huhusgahan ng Allah ang ating mga pangangatawan, ang ating mga gawain, ang anumang nasabi, datapwat ang titignan kung ano ang nasa loobin ng puso mo. Kapatid, di ba? Batid nyo ba na ang pusong ito, pag ito ay nagkaroon ng pananampalataya at pagmamahal sa Allah, susunod lahat ng mabuting gawain. At lalong-lalo na kung ang pusong ito ay naging dalisay na totoo at puro. At ito, maraming beses na natin itong pinag-usapan nung sa unang hadith, napakaganda ng explain natin doon sa mga basehan natin sa Quran at saka sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito mga kapatid, ang ugnayan niya sa halal at saka sa haram, sa paggawa ng mga gawain, sa pagsamba, sa pagpigil ng haram, sa paggawa ng kabutihan na halal. Ang punot dulo nito, walang basihan yan kung gagawin mo yan kung ang puso mo ay hindi totoo at hindi dalisay. Yan ang connection niya doon sa hadith na yan. Kasi anong uri ng pagsamba na ginagawa mo? Anong uri? Sige, nag-umra ka, nag-hajj ka, nagdasal ka, nagpatera ka pa. Lahat ng mga, nagsadaka ka pa, nagbigay ka pa ng zakat. So lahat yan, binigay mo. Ngayon, ang pagbabasyan, ano yung nasa loobin ng puso mo? Ikaw ba ay totoo? Ikaw ba ay hindi totoo sa iyong puso? So dito natin makikita. At ang problema minsan sa puso natin na ito ay nagbabago. Bro, ulitin mo ang sinabi mo. Para ako nakadungog. Nang sa'yo mong gisa ulitin, nabigla ako sa sinabi mo. Okay, ulitin ko ngayon. Ang puso daw ay nagbabago. Kanina sinabi ng kapatid natin, ang sinungaling mong puso. Naalala ko tuloy yung pelikula na yun eh.
Pero ngayon, ang tanong ko, ang sinasabi ko ay, ang puso ay nagbabago. Subhanallah. A'udhu billah. Agree kayo o hindi? Itaas ang kamay na nagsasabi na ang puso ay hindi nagbabago. Ha? Okay, tali dyan naman ha, Sheikh ha? So wala, sigurado, hindi nagbabago ang puso. Sino ang nagsasabi na ang puso ay nagbabago? Itaas ang kamay. Halos lahat. Yung kapatid natin na nandun na nag-iisa. Nasaan ka, bro? Nasaan? Nagluluksa? Okay, bro. Kung titignan natin, sa paanong paraan ang nagbabago ang puso? Minsan, sasabihin sa'yo, may nagpapakilig na sa'yo, ha? Dati malungkot ka. Dati hindi ka masaya. Ngayon, iba na. Wata mo, nagbago na ang puso niya. Dati mahal mo siya, ngayon hindi na. Yun ang delikado. Dati mahal mo siya at ngayon hindi na. May ganun? Lumamig. Tanong mo si brother. Teka lang, wag mo na ganyan. May ganun pala bro, na dati mahal mo tapos nawala. At mayroon din ako narinig na dati ayaw mo, kinasusuklaman mo, galit ka, pero ngayon, okay ka sa kanya. Okay na, mahal mo pa. So, ibig sabihin, ang puso ay nagbabago. Anong nagsabi dito? Segundo, palit na ang puso. Sister, ako kasabot imong giingon diso sa comment nimo, sister. Bawat segundo daw. Bawat segundo. Nagpapalit daw yun. Nagpapalit ang puso. Wow, subhanallah, mashallah. Uy, maganda punto mo, sister, ha? Sister Aslima. Bawat punto, nagbabago ang puso. Segundo nagpapalit-palit ang desisyon ng puso. Mahirap yan. Batid niyo ba, bro? Sa parte ng organ ng katawan natin, pinakamahalaga ang puso? Sa lahat ng organ daw, sabi ng mga doktor. At hindi lang doktor, kung titignan natin sa Islam, pinakamahalaga talaga ang puso. Kasi may tao na wala na siyang kidney, o patay na ang kanyang kidney, pero nabubuhay pa siya dahil nagpa-process. Ano tawag doon? Yung nagda-dialysis. Diba? Yung mga pancreas, may naimpera na din ng pancreas, natanggal yung pancreas niya, ganyan. Yung sa atay din, pwede rin maoperahan, pwede rin mapalitan. Pero teka lang, mayroon din naman na-operahan sa puso ngayon na napapalitan ng puso niya. Meron. Ibig sabihin, pag nasira ang puso mo, pwedeng palitan. Ha? Pwede? Bro, may nabalitaan kayong gano'n? Meron ako kilala. Na ibinibenta niya yung puso niya? Yung namatay na malapit ng madisgrasya o nagdisgrasya, tapos nag-sign siya ng wave na pag nadisgrasya ako, yung puso ko, anong parte ng organ ko pwede kong i-donate? Yun. Pero yung sa inyo, anong ginawa, Adam? Yung tinanggal yung kanyang puso, tapos yung pinalit na puso, yung puso ng bata. Puso ng bata. Kinuha. Tigulang na yung pinalitan. Hindi naman ba, Okay, nasa kabataan. Tapos, ano naging resulta? ano naging siya? Parang isip bata. Naging isip bata na rin. Subhanallah. Tignan mo ang teknolohiya. May memory lang kung puso stop, meron din sa May memory, nakakaramdam, nag-iisip. Sa Quran, maraming beses yan na sinabi ng Allah, afala ya'qilun lahum qulubun la yafqahuna biha. Mayroon silang mga puso na hindi nag-iisip. Correct, totoo yan. So, ang punto natin dito mga kapatid, ang aral ng punot dulo na ating nalaman sa hadith na ito, ang lahat ng ating gawain na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagbabasehan ay kung anong puso natin. Kaya pagkakaingat-ingatan ito. At lagi itong dapat baguhin sa kasamaan patungo sa kabutihan.
Dahil yun nga, laging nagbabago. Limada sumiya qalban li'annahu yuqallib. Bakit tinawag sa Arabic ang puso na puso? Dahil ang ibig sabihin niya ay nababago lagi. Kaya Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nahiling niya, na sinabi niya, Ya muqallibal qulub, sarrif qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Lagi yun hinihiling ni Propeta Muhammad. O aming tagapaglikha, hinihiling namin sa iyo na ang aming puso ay laging panatilihin nito sa pananampalataya sa iyo na hindi mabago. At ganun din sa paggawa ng kabutihan na patuloy siya na gumagawa. Kasi, kapatid, ay nagbabago pala ang puso. Na pwede ngayon naniniwala, kinabukasan hindi na naniniwala. Kailan natin nakuha yun? Last week. Nakalimutan nyo last week? Yung hadith na yun na sinabi ko na hayon sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mga tao na ang pagitan lang nila at ang paraiso ay ang kamatayan, ngunit sa sandaling yaon ay dahil sa kasulatan, nagagawa sila ng kasalanan, namatay sila na instead na papasok sa paraiso, napapasok sa impyerno. So ano ang dahilan doon? Dahil sa pagbabago ng kanyang puso. Dahil sa ito rin ay qadar at kasama doon sa kasulatan na mangyayari sa kanya. So dito nangangahulugan, kapatid sa Islam, na ang pusong ito ay nababago sa pamamagitan ng kung hindi natin ito laging idua sa Allah. Hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam, tinanong si Aisha, di ba? Ano yung pinakamaraming dua ni Propeta sallallahu alaihi wasallam? Ya muqallibal qulub, sarrif qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Propeta na yun, ha? Inihiling niya lagi na, Ya Allah, ang aking puso panatilihin na manatili na naniniwala sa iyo. Dahil, bakit mga kapatid? Dahil ang pagbabasihan ay ang huling mga gawain. Bro, bakit, Ustad? Kasi, ngayon nga, naniniwala ka nga. Ngayon nga, puro at totoo ang puso mo. Pero, sa bandang huli ng iyong kamatayan, yun ang pagbabasihan. Kung ano ang nasa loobin ng puso mo, kung tuloy-tuloy pa rin ba itong totoo na gumagawa ka ng kabutihan para sa Allah, o ito rin naman talaga ay pakitang tao lamang, o parinig lamang ito sa tao. So sana mga kapatid, sa mga sandaling ito ay nagbigay aral, pukaw sa ating buhay. Ang kahalagaan ng ating puso na siyang dito nakasalalay ang ating pagsamba, paggawa ng kabutihan at pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-iingat-ingatan ito dahil dito siya, alam mo bro, pag inisip ko, ang puso talaga ang nakakaramdam. No? Yung bigla na lang, pag may nakita ka, wala kang ginagawa, pero ang puso mo, ang bilis. Bro, bumoy bilis. Tumitibok-tibok ng mabilis, kapatid na Muhammad. Dati normal lang yun. Bakit siya bumilis ng pagtibok? Ano nangyari? May naramdaman. Kasama dun bro, yung kung pagmamahal, o galit, o takot. Di ba? O panganib na maano mo. Kinakabahan, natatakot, supos, alos lahat dito. Kasiyahan, dito pala. Nung bata ako, lagi ko naririnig yun sa teacher ko, yung puso nyo, ingatan nyo, puso, ganyan. Pati yung mga ulama nagsasalit. Sabi ko, ano nga ba itong nasa puso? Wala lang din. Yun pala, later on, na-found out ko na kung titignan natin, ito pala talaga ang nakakaramdam. Kasi sa sobrang saya, sobrang tuwa, hindi maka-epekto na sa puso. Hindi pwede magsaya, bro. Sobrang tuwa. At hindi rin pwede magsobra. Pag sumobra ang tuwa mo at saka saya mo. Nakapik ang puso. Bro, totoo yun. So hindi kayo dapat magsaya, mga kapatid. Huwag kayong magtawanan dyan. Pag sobra lang daw. At siguro, yung may mga sakit sa puso. Bawal kasi sa puso yun. Di ba? Paano yung taon na dumadaan ka tapos binibigla ka niya, tapos yung puso mo bilis-bilis. O di ba? Isa rin yun, di ba? Nagpapagulat. Kasi mga kapatid, bilang panghuli, kasi kung titignan natin, ang gawain
Di ba nakuha natin yan eh. Sabi ng isa sa mga pantas ng salaf, ang gawain ng puso ay mainam kaysa sa gawain ng kilos ng parte ng katawan. Ang gawain ng parte ng katawan, pagsamba, pagsadaka, pagdarasal, pag-aayuno, pag-ahaj, pag-uumra, lantaran, nakikita yan, pwede niyan gawin ng mga mapagkunwari, pwedeng gawin ng Kristiyano Hudyo, pwede niyan gawin ng munafik, kafir, kahit sino. Lantaran, nakikita, oy, nag-Muslim na pala ito si ano. Pero, yung sa puso, walang nakakaalam. Tangi ang lumikha nito, si Allah at ikaw na nagmamayari sa puso. Kaya ganito na lamang siya kahalaga. So, dito, alhamdulillah, sana nagbigay sa atin ng linaw, halaga, ang kahalagaan ng puso natin. Dito ang pagbabasyahan ng ating mga pagsamba at huling gawain na mabuti. Pag-iingatan ito dahil pag nagkasakit ito, bro, mahirap. Stress. Wallahi, hindi lang stress, bro. Pag nagkasakit ang puso mo, mahirap. May sakit ka sa puso. So, okay. Paano ba at ano yung mga sakit sa puso? Magbanggit tayo. Sakit sa puso, mapagkunwari. Sakit sa puso ay sinungaling mong puso. Yun pala. Okay, kasama na yun. Sinungaling mong puso. Pangatlo, mapagmalaking puso. Ambog, mayabang na puso. Pang-apat, pusong sakim na hindi namimigay, na pwede naman siyang mamigay pero ayaw niyang magbigay. Oh, sige. Huwag na tayo magbanggit ng pangalan. Panglima, ano pa? Ha? Ha? Anong pasakit ng paniniwala? Hindi, sabi ko pusong, anong sakit ng mga puso? Bakit naging sakit ang paniniwala? Ha? Mapagmalaking puso. Magandang sinabi mo. Ano sinabi mo? May nanggagamit na puso. Pwede ba yun? Nanggagamit? Wala. Wala eh. Paano ka nanggagamit ng puso? Pwede ba gamitin ng puso ng isang tao? Wala, no? Manggagamit ka, puso? Hindi. Wala. Out of the blue. Wala yun. Hindi siya pasok. Yun nga, nakuha na natin. Mapag-imbot, mapagkunwari, mapakitang tao, at sakim, hindi makontento, salawahan, yan, kasama yan. Ano pa? Mayabang, oh, kasama na yun. Pinakamalaki, yung pusong hindi tumatanggap ng katotohanan. Ang pagiging kufr. Tama na yun, narinig mo na, nakita mo na totoo, tama, pero ayaw tanggapin ng puso mo kasi mayroon kang kibr. Yung kibr, batarul haq, hindi mo tatanggapin ang katotohanan dahil ayaw mong matalo ang ego mo at saka pride mo maski yun ay tama. So sana mga kapatid naming mga Kristiyano, mga Hudyo, ang Islam po, ang totoong relihiyon, ay yung iwan ng Kristiyano, pagka-Kristiyano at Hudyo, pero magbasa-basa naman tayo. Makinig at alamin ito. Huwag natin pairalin, laging sarado ang puso't isipan natin, o pride o ego natin. Dahil hindi yan ang siyang makakatulong sa atin sa araw ng paghukom. Ang makakatulong sa atin sa araw ng paghukom ay man ata biqalbin salim. Sino yung darating ang kanilang puso na puro at totoo. Hanggang sa muli, jazakumullahu khairan, zadakumullahu ilma, wa kataballahu ajrakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Takbir!